Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan nga ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang si First Lady Lisa Marcos umano ang nasa likod ng malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, dahil ito umano ang totoong nagpapatakbo sa bansang Pilipinas at hindi ang kanyang bangag na asawa. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin kasabay nga ng nangyaring pagbubunyag patungkol sa umano'y blankong mga item sa BICAM Conference Committee Report para sa taong 2025 budget, ay tila hinamon nga ng dating Executive Secretary at matalik na kaibigan ng Pangulo na si Attorney Vic Rodriguez ang Kongreso, maging ang Malacanang na itigil na nila ang pambubudol at pang-uutos sa sambayanang Pilipino. Kinwestiyon din ni Rodriguez kung sino ang pumuno sa mga blankong pahina sa naturang budget, dahil ito'y isa umanong criminal act kaya dapat lamang na may managot. Ang pahayag na ito ni Rodriguez ay dagdag sa mga naunang alegasyon ni na dating Pangulong Duterte at Congressman Isidro Ungab na unang naglantad sa naturang issue. Subalit tila mas naging malinaw pa ang usapin nang lumitaw ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos noong nakaraang buwan, dahil sinabi niya mismo dito na paano umano siya pipirma sa blanco at kulang-kulang na mga papeles. Ayon pa kay Amy Marcos ay hindi anya siya pumirma sa kahit anong dokumento mula sa BICAM dahil sa kawalan ng malinaw na detalye at numero. Ngunit ayon naman sa controversial na vlogger na si Maharlika, ay si Lisa Marcos di umano ang pumuno sa mga blankong item, dahil siya naman talaga ang mastermind sa lahat ng ito at sunod-sunuran lamang ang ating Pangulo sa lahat ng sasabihin nito. Dahil sa naturang pangyayari ay tila umani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, grabe na ang pangloloko nila sa taong bayan. Kawawa na tayong mga Pilipino. Hindi na maganda. Dapat walisin na yan sa Malacanang. Yang bangag na yan. Kawawa ang taong bayan sa kanila. Sobra na. Meron na tayong mga ebidensya. Ano pa ba ang kailangan para palayasin silang lahat sa Malacanang? Bitay dapat para sa mga kawatan magnanakaw sa kaban ng bayan. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Sino ang naglagay ng numbers o ng figures ng amount doon sa mga blanco na yun? Simple lang. Sino sagot nyo? Eh di si Lisa Tanas, dahil yan ang presidente ninyo na hindi nyo naman inelect. Yung buwaka ng inang kidnapper, snatcher, lahat na inisnatch na. Inisnatch ang kapalaran ng future ng buhay ng mga anak ninyo. Di ba? Literal na kidnapper, smuggler yung buwaka ng inang yan. Si Lisa Tanas lahat yan. Dahil si Bangag, sabi ko nga, sinusubuan lang yan ng pulburon, happy na. Pulburon tayo ngayon. Ito si Bangag, ginaganon lang yan. Wala, gumaganon-ganon lang yan si Bangag. Yan, isa lang. Pag tipid tayo ngayon, lang yung pulburon natin. Nakikita nyo ngumingiwi na. Napakasimple lang itong problema natin. Para matapos na ang kadyotahan ng mga nayupak na ito, tanggalin yang mga yan. Kaya dapat manindigan ang mga brusko, mga inayupak na mga kawatan dyan ay dapat nang tanggalin. Kayong mga brusko, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong bayan, sa inyong mga pamilya, kailangan buhatin nyo na ng peaceful yang, lalo na si Lisa Tanas at yan si Bangag. Okay, mga palangga. Alam nyo ba? Diba? Isa sa in-expose natin a few days ago na sinabi ko, I think that was Friday, January 17, nagsiliparan na ang mga cabinet secretaries ni Bangag papuntang Thailand kung saan umattend ng kasal ng anak ni Altenco na pag-core chief. Kaya ang tanong natin sa mga cabinet at mga kongresista, mga palangga, saan sila kumukuha ng pera? At by the way, bakit? Well, choice naman nila yon na magpakasal sila sa Thailand, di ba? Mas maganda pa ba ang Thailand kaysa sa lupang sinilangan natin? Excuse me? Diba, kapos tayo ngayon sa mga turista. Pero ang pugwaka ng inang gobyerno ninyo, ang mga namumuno sa inyo, ang anak ni Altenco, meron pa isang kinasal, mamaya, ay pinili pang magbigay ng, ng tourism revenue or income sa Thailand. Kumpara sa atin dyan sa Pilipinas, ang daming island dyan na magaganda. Diba? Promote tourism.
pero bakit sa Thailand? Kasi doon baka, kaya nilang magtago sa kanilang mga orgy or what else? Pulboronic session and everything. Di ba? Baka pwedeng ganon. Pero ang punto ko, sa rich car, yun, may nag-send sa atin. At actually, si Political Witch Boy, mga pinost na pictures and videos dyan. Hanapin nyo na lang yan, nakita nyo naman yan. So anyway, highway mga kababayan, mas pinili pa nila ang mag-party doon sa Thailand, sa mga sobrang exclusive na resort. Ito pa. Okay? Green screen kasi tayo, hindi ko masyado maipakita to. Kasi naglolo ko yung ano ko, tingnan nyo green yung buhok ko. Naglolo ko kanina, pag tinanggal ko yung green screen, parang yung ulo, parang naging kalbo na ako, kaya ganyan na lang siya muna. Anyway, mga palangga, ito yung kailangan nyong maintindihan kung paano kayo niloloko ng mga yawa na ito. Another thing pating, nung January 17, ikinasal ang anak ni Altenco ng bongga-bongga at meron pa nga pinost na si baby girl, si Sas na yung private plane ay pumunta doon sa, ano lugar yon? Sa Koh Samui, okay? Hirap na rin ako magbigas. Bulol ba ako? Parang si mga bako. Okay? So, pabalik-balik, ang private plane na according to yung may mga nakita ko post, allegedly ay pagmamay-ari ni Saldico. So, pabalik-balik yung private plane na yun papunta dun sa Koh Samui na yun. Di ba? Ngayon, Samui. Mag-arakay ako ng Thai at titira ako sa Thailand one day. Anyway, mga palangga. Question ko sa inyo, di ba? Bongga, di ba? At nandoon si Liza Tanas. Nagkamali ba ang ating mga puting ahas? Excuse me. Never nagkamali ang ating puting ahas. So, tumpak, plangak. Puntahan nyo ang Political Witch Boy Riva. Nandoon ang video ni Liza Tanas na nagpa-party-party doon sa Thailand. Doon sa island na kung saan umiinom ng alak na naman, lumalaklak o nagpupulburon. Then, itong congresswoman na si Mika, okay, Swansing, okay, kinasal naman ito sa the Apurba Kempinski Valley. Nag-check-in na kami dito. Mahal doon. Alright? Dito pala ito. Yes. I've been here in this place. The Apurba, 2 years ago, di ba? Alam niyo yun? So, doon kinasal ang Gaga. Sino ito? Yan Nap. Welcome to our wedding. Nap and Mika Swansing. Tignan natin, ipapakita natin. Nakita niyo yan? Ayan, layo natin. Ay, pati yan. Okay, ayan tingnan natin yung picture. Ano po sila to? At sino ang nandoon? Nandoon si Tambaloslos at saka si Ralph Recto. Ayan, ito picture nila. May nag-send sa atin. Makita nyo? Ayan, okay. Basta poster lang natin ito mamaya. Ano yung punto natin dito? Habang kayo dyan sa Pilipinas, ay hirap na hirap, ulitin natin, hirap magbayad ng mga bills, hirap makabili ng masarap na pagkain, hindi kayo makabakasyon ng local, yung mga jutang ginimes na cabinet secretaries, mga politiko, ini-enjoy ang pera ninyo. Pera ng bayan sa Bali, sa Europa, sa Thailand, name it. Samantalang kayo, ayaw nyong makialam sa usaping politika kasi political ako, ayaw ko ng ganyan, mag-showbiz na lang ako. Pero hindi nyo alam, syempre hindi kayo kasali dyan mga palangga ko, hindi nyo alam na sa bawat hininga ng buhay nyo, bawat segundo, dapat makialam kayo sa usaping politika. Dahil ang pera ninyo as taxpayers ay ginagastos ng mga walang hiyang ito, mga walang hiyang mga kawatan. So ngayon, nagbalik tayo dito sa issue na pinasabog ni Pangulong Duterte. Naging transparent ba si Bangag? At itong si pangalan nito, yung executive secretary niyang Julul, na ayon sa ating informante, judge pa lang yan, talagang notorious na sa kanyang mga mga anomalya. So, mga palangga, kung kitang-kita ninyo na never naman nilang dinibang na yung sinasabing bicameral report ay blanco yun at ginigit nila yung daw, wala daw, kompleto daw yun at nandoon daw yun sa DBM Chuchu website, Pero mga palangga, magtataka ka. Bakit si Bangag ay ngumingiwi sa katatanggol dito? Kasi ang sinasabi ng Pangulo at ni Congressman Ungab ay, at ni Attorney Vic, I forgot the name yung isa, Attorney Vic Rodriguez, na dapat managot itong mga senators and Congress representatives dahil lalo na yung pumirma, okay? Ito may mga Indian na pinadala si Liza Tanas dito sa dito sa TikTok na to, kaya minsan nakakaloka to eh. So anyway,
dapat managot sila. Dahil ang tunay na fake news ay ang gobyerno ni Marcos Jr. Sila ang tunay na fake news. Ginagago na kayo. Nagsalita na nga mga business sector na nagsalita sila na anong sinasabi dito? Ng mga lolo nyo. Right. Okay. Katulad dito. 3 days ago. I think before nag-expose si Pangulong Duterte. Alright? Galing ito sa bilyonaryo. Si Apa Ongpin. Sino ba to si Apa Ongpin? Si Apa Ongpin, di ba singer ito? Artista ba to dati? Siya pala yung di ba? Siya yung parang, anyway, yan natin siya matandaan. Si Banjawan ito dati. Si ano ba yun? Si yung payat. Kaya mo na, hindi naman irrelevant. Okay. Apa Ongpin, the new executive director of the influential Makati Business Club, minced no words in stating his scathing criticism on the 2025 national budget of the Philippines. Sabi dito, the Makati Business Club has criticized, sabi niya pala, okay, the Makati Business Club has criticized the 2025 national budget, calling it twisted and hijacked. Before Duterte to According to MBC's News, a new executive director, Apa Ongpin, lawmakers' maneuvers with the budget are allegedly being used for patronage politics. MBC is now calling for full transparency when the budget goes to the bicameral conference. Okay? Makati Business Club, bago pa yung expose ng Pangulong Duterte, alam nila, hindi naman tanga yung mga yan, di ba? Na magsasalta sila ng baseless o wala silang nakita. Ang mga negosyante ng mga yan, I don't know his background, anyway, nagmo-monitor sila kung anong nagaganap, ano ang galawan ng mga politiko, okay, ng gobyerno natin. Tapos ngayon, in-expose na sa inyo ni Pangulong Duterte at dapat managot, sabi ko, hindi lang Bartolina, dapat pumantay ang mga paa sa ngalan ng legalidad ng mga inayupak na ito at dapat na talagang manindigan ang taong bayan. So dahil nga, pinag-uusapan ito, hindi nga ito hindi nga in-highlight ng mainstream media, hindi nga inulat ng ABS-CBN to. Hindi to inulat ng News 5. I believe, ang nag-ulat lang dito is GMA7. Parang may inulat siya na konti patungkol dito. Nung nagsalita si mga na random na ambush, hindi naman ambush, tinanong siya ng isang reporter kung ano masasabi niya na sinabi ng Pangulong Duterte tungkol nga dito sa bicameral report na ito. Kaya sabi ni Bangag, nagsisinungaling daw ang Pangulong Duterte. Pero ang tunay na sinungaling, itong si Bangag. At ito ngayon, hinighlight na ng media na si Duterte sinungaling. Pero ayaw sabihin sa inyo ng media na tama si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte na blanco talaga itong BICAM report na ito. Which is, I don't know, si Attorney Vic ba ang nagsabi nun, na lahat ng mga kongresista at mga senador ay may kopya nito. Kaya dapat ma-impeach or magurgur na ito si Bangag. Kung pwede lang, di ba? Kung pwede lang magurgur siya dahil sa kakasingot niya ng pulburon, kaalwanan sa sambayan ng Pilipino. Bakit kamo? Talaga ba kayo ay lutang din kayo o bangag kayo? Hindi nyo talaga nakikita yung ginagawa ng Jutang Ginimis na kidnapper, si Marcos Jr. ay kidnapper at si Lee Satanas. Bakit? Sa kakilala pa lang sa akin. Nangidnap yan ng 2 bata by using the word, what? Extraction. Remember the turkey extraction? Kasabwat dyan si Bianca Zobel, yung kanyang social secretary. Na-expose na natin yan. Kasabwat ang ISAF, kasabwat ang DFA, kasabwat lahat, si Teddy Boy Locsin. Lahat yan, dapat matagal na yan nagurgur si Bangag. 2023 pa lang, sa mga in-expose ko, dapat matagal na yan nagurgur. Kaso wala kayong pakialam, kahit lumubog kayo sa baha, ayan, baha, speaking of baha, 5,500 flood control na almost 1.4 billion a day ang nilustay, tapos walang hearing, deadma and everything. Well, it's your life, darling. Kapwa ko, mga Pilipino, ipinanganak sa Pilipinas, naninirahan sa Pilipinas. Talaga bang, sabi ko nga, magti 3 years na ako nagdadakdak dito. Pagdating ng August, July, magti 3 years na ako kadadakdak sa walang hiyaan ng Bangag na ito. Pero again, ipapaalala ko sa inyo, ang nauna pong nagsalita sa kawalang hiyaan ng gobyerno ito, si Percy Lapid na ginurgur nila. Kailangan pa ba kayong gurgurin? Ito yung ginagawa ni Tory ngayon. Kakasuhan, o kinasuhan na ba si Jason Sa at saka si Captain Dado? Dahil kritiko lang kami. Di ba? Ano ang basihan ni Torre? Utos lahat yan ni Lisa Tanas kasi lahat tayo patatahimikin. Ang pag-file ng case against kay Jason Sa, kay Palangga, kay ba?
kay Mr. Jason Sa. Kasi daw, nag-post si Jason Sa yata na may sakit o may sakit ba o nakaratay sa ospital itong si Torre. Okay? So, for sure, mayroong nag-send sa kanya ng video o picture, whatever, tapos pinost siya kasi hindi lang yata isa, pati si June Abines nag-post din. So, ang question ko, mga kababayan, may abogado dito, di ba, na nakikinig. Yan ba ay may mali siya? Yan ba ay naperwisyo si Torre nung nag-post sa pangalan nito? So, sino man ang nag-post na siya ay may sakit? Naapektuhan ba ang buhay niya? Nategi ba siya or what? May malisyoso ba doon? Wala. May intention ba na sirahin siya? Wala. Kasi sirang-sira na siya. So definitely, ito'y panghaharas lang. At ganun din yung ginawa nilang pagkaso kay Captain Dado. Diba? Na ano sinasabi nila kay Captain Dado? Inciting to sedition? Kasi parang sinasabi yata, hindi ko narinig yung exact statement ni Captain Dado, pero parang doon sa speech niya, parang inihikayat niya ang mga bruskong kapwa niya, di ba dati siyang, military din siya, na manindigan at umayon o protektahan ang sambayan ng Pilipino. So ngayon, kakasuhan tayo. Lahat tayo, ako na nauna, ako na may award dyan mga palangga. Kung sa kaso lang, ako na, 4 na nga, ikapantay ko na nga si equal footing na nga kami ni Inday Sara, 4 ang impeachment ni Inday, ako 4 din ang proxy cases ni Lisa Canas. So ganito nila ini-spend ang pera ninyo. Wag na, balikan natin si General Macanas. Kinasuhan yan ng libel ni Anacorda, ngayon dating PNP chief. Ganito kayo balasubasin. And now may post si Sas, nabasa ko kay Sas, na meron daw namataan o hindi namataan, nahuli itong si Browner o ang DOJ na Chinese spy. May mga pinresent silang parang mga equipments o parang mga speaker nga ng radyo yun sa tingin ko diba? So anyway, ano ang dito? Ano ang catch nito? Pumutok itong bicameral committee report na kung saan may mga blankong items or line items. Tapos pumutok ito kunyari may nahuling Chinese kasi daw nag-spy na ganito ganyan, Mga palangga, diversion ito. Laging ganyan ang ginagawa ng gobyernong bangag. Kapag merong expose, mag-create sila ng kanilang kasinungalingang mga balita. Sila ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Sige.